Tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan na si Jomari Barkin. At si kabayan nga ay nakasubaybay sa mga bagong videos na i-upload ko dito sa YouTube. At maraming salamat sa suporta kabayan. At ngayon ay 4 na araw kaming walang pasok dito sa South Korea. Nandito ako sa bundok. Siyempre exercise. 4 na araw kaming walang pasok simula nung Sabado. Red calendar nga yung Lunes saka Martes. Sabado, Linggo, Lunes, Martes. Bali, 4 na araw kaming walang pasok. At umakyat nga ako dito sa bundok. Ang video ko ngayon ay para dun sa isa nating kababayan na waiting ng employer at na humingi nga sa akin siya ng advice tungkol sa nangyari sa kanya. Kaya ito yung mahirap sa mga naghihintay ng employer, kaya kailangan nyo mag-ingat. Ang isa nating kababayan ay humingi ng advice sa isang video ko, nag-comment siya doon at ang sabi niya ay ano daw bang mas magandang gawin kasi nga siya ay na-aksidente sa motor. At ito naman ay hindi naman ginusto ni kabayan, talagang aksidente nga, na-aksidente siya sa motor at nagpapagaling pa siya. Dahil ngayong May nga ay magkakaroon ng bigayan ng employer makikita nyo sa EPS account ninyo ngayong May kung kayo ay nagkaroon na ng employer, kung kayo ay naselect na. At si kabayan nga ay nag-aalala dahil kung sakaling siya ay magka-employer, ang masakit nito ay nagpapagaling pa siya ng injury niya sa aksidente sa motor. At syempre, kapag nagpa-medical siya at may ganun siyang iniinday, maaaring hindi siya makapasa sa medical kasi nga ay may injury siya. Halimbawa ay nabalian ng daliri, Siyempre, hindi na po pwede dito sa South Korea pagputol ng daliri. Ang tanong ay kung sakaling ang magka-employer si kabayan, ano ba ang gagawin niya? Kasi nga nagpapagaling pa siya ng injury niya dahil sa pagkaka-aksidente sa motor. Ika-cancel ba o itutuloy niya? Kasi mahirap eh. Halimbawa, minamadali na ng amo na makapunta ka, minamadali ka na ng employer na makapunta dito sa South Korea. Siyempre, medical agad. Siyempre, hindi siya makakapasa. Ika-cancel na lang. Ngayon, ang isa pang tanong ay kung sakaling i-cancel niya yung kontrata niya, hindi niya tanggapin yung kontrata na dumating at hindi niya pipirmahan, ano ba yung mangyayari? Ano ba ang gagawin sa kanya ng DMW? O ibaban ba siya? O para dahil dun sa pag-cancel niya, umayaw siya. Pero ang magandang gawin nito ni kabayan ay mas maganda ay pumunta siya sa DMW at sabihin niya yung sitwasyon niya. Pero pagdating dun sa ban, ibaban ka na hindi ka masisilik ay wala akong idea tungkol dyan. Kaya ang sinabi ko nga kay kabayan, mas maganda ay pumunta ka sa DMW pag ikaw ay nagka-employer at sabihin mo yung sitwasyon mo. Maaari naman sigurong kung hindi naman nagmamadali yung pumili sa kanya ng employer dito sa South Korea ay maaaring intayin siya na gumaling. Swerte kung ganun. Pero kung ang employer ay nagmamadali ay ika-cancel din niya yung kontrata. Siyempre, pipili na lang ng iba yung employer. Kaya ito yung payo ko dun sa mga naghihintay ng employer, mag-ingat, mag-ingat dahil katulad nga ng nangyari kay kabayan, na aksidente sa motor, hindi pa niya alam kung kailan siya gagaling. Kaya ang payo ko sa mga naghihintay ng employer ay mag-ingat kayo. Sa bagay, ang aksidente naman talaga ay hindi naman natin gugustuhin yan. Sino bang gugustuhin na habang naghihintay ka ng employer ay ma-aksidente ka? Pero ang payo ko lang ay mag-ingat. Lalo sa pagmumotor, siyempre mga pumapasok sa trabaho, may gumagamit ng motor, mayroon pang nakabisikleta. Ang aksidente ay talaga di natin masasabi dahil kapag nasa kalsada ka, kahit ikaw ay maingat, kung hindi naman maingat yung mga ibang nagmamaneho sa kalsada ay maaaring madamay ka pa rin. Kaya talaga, paswertihan na lang. Kaya importante dun sa mga nagmumotor ay huwag kayong magmaneho ng nakainom. Mahirap kasi yung ganun eh. Maaaring hindi ka na-aksidente, hindi malala yung nangyari sa'yo, tapos yung sa ibang nadamay mo ay mas malala ang mangyayari. Kaya yun na lang, payo ko sa mga naghihintay ng employer, mag-ingat. Tapos dun sa mga pakikisalamuha, sa mga lalo na sa mga inuman,
mag-ingat-ingat dahil hindi natin masasabi kung malakas ba talaga yung immune system natin para hindi mahawa ng mga sakit. Kasi nga mahirap, hindi mo alam, nahawa ka na pala, ano, kaya dapat mag-ingat pagdating sa mga inuman. Siyempre, ang alam mo sa sarili mo, wala kang sakit, tapos pagdating ng medical ay magtataka ka kung paano ka nagka-TB o kung paano ka nagka-HEPA. Yung iba naman ang sabi, ay, matagal ko nang ginagawa to, matagal nang ganyan-ganyan, di naman ako nahahawa. Pero ang sa akin lang naman ay advice lang yun. Nasa inyo pa rin naman at pinapaalalahan ko lang naman kayo kung ano yung magandang gawin dahil hindi natin masasabi kung ano ba yung mga pwedeng mangyari. Yung iba nating kababayan na mga naghihintay ng registration para sa EPS topic exam na kung may dadating man ulit, kung may second registration man ulit ngayong taon or baka next year na, siyempre parang nakakadismaya talaga kahit ako. Ganun din yung mararamdaman ko kung sakaling ako'y naghihintay ng registration para sa EPS topic exam. At ang nangyari nga ay para sa mga ex-core lang yung darating na registration para sa EPS topic exam ngayong taon. At sabi nga ng iba, magpapa-exam na naman dahil ang dami pang natitira sa roster na hindi pa nasiselect, hindi pa nagkaka-employer, tapos madadagdagan na naman. Kaya matagal nang ganyan yan. Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, ang pag-apply dito sa South Korea ay parang sugal. Walang kasiguraduhan. Kahit na ipasa mo na lahat ang exam, Ishihara test, skill test, medical, nagkaroon ka ng approval, nandun ka na sa, ibig sabihin kapag may approval ka na, ay nandun ka na sa listahan ng maaaring magka-employer. Kaya 2 years, simula nang nagka-approval ka ay 2 years kang maghihintay ng employer. 2 years na nasa roster yung pangalan mo. Nasa linya ng mga pagpipilian ng mga employer dito sa South Korea. Noon pa man ay matagal ng ganyan, halos nagkakanda-halo-halo na. Katulad sa amin noon, KLT 13, tapos inadagdagan kami ng KLT 14. Ang masakit pa dito ay mas nauna pang nakaalis yung KLT 14 kaysa sa akin. Kaya nga pasurtihan talaga, kaya nga 2 years ang binigay na approval sa inyo para kayo ay maghintay ng employer. Kaya pasurtihan kung sinong mauna. Katulad ngayon, ang nangyayari ngayon, nagpang-abot ng mga KLT 21, KLT 22, yung ibang KLT 21 ay marami pa rin ang natitira. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang pag-apply dito sa South Korea ay parang sugal yan. Pero sulit na sulit yan kapag kayo ay nandito na sa South Korea. Sulit yung pag-iintay ninyo, yung pag-aaral nyo ng Korean language, yung hirap ninyo, yung puyat ninyo, pagkagaling sa trabaho, aral, ay masusuklian yan kapag kayo ay nandito na sa South Korea. Kaya doon sa mga bago pa lang napapadpad dito sa aking YouTube channel, mas maganda nang malaman ninyo ito ng maaga. Kaya laging tatandaan, babae ka man o lalaki, kung para sa'yo ay para sa'yo talaga yan. Ito yung tanawin dito sa bundok. Malakas ang hangin ngayon. Ayan ang ibaba. At bababa na nga ako. Inabot ko na yung tuktok. Lakad na pababa ng bundok. Lakas ng hangin. Grabe ang tarik dito.
pababa. Yun, no? Sa baba, nandyan yung mga apartment. Maganda dito, ano eh, taniman ng kamote. Pero, mahirap pagtanim ng kamote yan, tarik na tarik eh. Ito yung pag gusto kong magpapawis, dito ako umakyat. Ngayon, napakatarik niya, no? Pag nalaglag ka dito, dire-diretso ko sa baba. Wala kang makakapitan. Ito, yung mga dahon na yan, kapag yung malapit ng taglagas, nagkukulay-pulay ang mga yan. Pag may nakakasalubong ako na tao, lalo na pag matatanda, pag nagbibideo, ay iniiwas ko yung camera. Lalo pag ganito, madalang ang tao, galit yung iba. Siyempre, matanda, kailangan natin yung galang. Malapit na ako sa baba. Daming daan dito doon sa kaliwa. Meron din. Tapos dito, meron din. Yan. Mga naglalakad. Ganito ka ang laki ng budget ng gobyerno ng South Korea para sa mga ganito. Ito, hinarangan nila. May inaayos dun sa baba. Ayan o. Anjonjail. Anong ibig sabihin yan sa English? Safety first. Anjonjail. Safety first. Matarik din itong hagdan dito eh. Lagyan nila ng net. Malapit ako sa kalsada. Yan na ang kalsada. Lapit na.